At ngayon, punta naman po tayo. Dito naman mga kababayan sa kwentong barbero ni Mike Defensor kasi meron po siyang sinasabi dito na ito daw po yung kauna-unahang beses na may nag-deliver daw po ng malaking pera sa mga politiko. Ito, pakinggan nyo mga kababayan na kahit wala namang katotohanan, yung aligasyon ng 18 ex-marines na nagpakilala mga kababayan na tauhan nito pong si Saldico. So ito, pakinggan nyo. Pero ngayon lang namin nakita sa panahon ni BBM, Yan. ang 3 times a week delivery, 500 million minimum and 3 to 4 billion maximum. Ngayon lang sabi lang nangyari ito na 3 times a week. Ayan, di ba mga kababayan, may sinasabi siya. Ngayon lang daw nila nakita sa panahon ni PBBM na may nagdi-deliver daw po ng, shortcutin na natin, ganong kalaking amount ng pera kada week sa mga politiko. Ngayon mga kababayan, kahit wala naman pang katotohanan at wala nga maipakitang ebidensya, yung 18 ex-marine na nag-aakusa kay PBBM at dun pa sa ibang mga politiko, meron pong kinonfirm dito. Etong si Mike Defensor na ngayon lamang daw po nangyari na may nag-deliver ng ganyang kalaking mga amount ng pera. So ibig sabihin nung panahon pala ni dating Pangulong Duterte at nung mga panahon pala na kongresista ka, Congressman Mike Defensor, tumatanggap ka ng pera at may ganyan palang senaryo o pangyayari na nangyayari na may nagdi-deliver ng pera sa inyo mga kongresista. Di po ba? At kay dating Pangulong Duterte, hindi nga lang ganun kalaki. Kasi sinasabi niya, mga kababayan, ito, pakinggan nyo kung mali yung pagkakarinig ko. Pero ngayon lang namin nakita sa panahon ni BBM, ang 3 times a week delivery, 500 million minimum and 3 to 4 billion maximum. Ngayon lang sabi lang nangyari ito na 3 times a week ang delivery. Regular po yun. 3 Regular. times. Ngayon daw nangyari yan na 3 times a week yung delivery kahit wala pang patunay na ebidensya. So ibig sabihin sa panahon pala nila nung sila nasa kapangyarihan, tumatanggap sila ng pera at dinideliveran din pala sila. Hindi nga lang 3 times a week mga kababayan. Pero ang maliwanag dito, ibig sabihin sa panahon pala nila tumatanggap sila ng pera. O sa panahon ni dating Pangulong Duterte, uso pala ang pagbibigay ng pera sa presidente mga kababayan, kaya pala hindi niya may pasara-sara yung Pogo operator, yung mga Pogo operator mga kababayan. At kaya pala nung natapos na ang term ni dating Pangulong Duterte, may nakitang pera ng bag na nakalagay sa duffel bag sa palasyo mga kababayan. Di po ba na naabutan pa ng administrasyon ni PBBM at doon nabulgar. So ibig sabihin pala kaya tahimik pala itong sina Defensor sa mga mahalagang usapin ng Pilipinas nung panahon ni dating Pangulong Duterte mga kababayan, lalo na sa issue po ng mga pharmaceutical scam kasi nakakatanggap sila ng pera. Ako nagtatanong lang naman mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Pero dito sa pagkakausap ninyo sa itong mga security na to, nakita nyo bang consistent ang kanilang kwento? Masasabi nyo ba talagang yung credibility nila ay hindi siya... Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, alam naman ni Banat Bay na nagsisinungaling yung 18 ex-marine? Alam ko mga kababayan, naniniwala ako, alam ni Banat Bay na nagsisinungaling yung 18 na ex-marine. Imposibleng hindi niya mahalata yan. Sa tagal na po niyang vlogger, imposibleng hindi niya mahalata kapag ka nagsisinungaling yung taong nagkikwento sa kanya. Kaya nga mga kababayan, kung matatanda nyo, di ba, nakasama ni Ramon Tulfo. Ito pong si Mike Defensor at nung nagkikwento itong si Mike Defensor, harap-harapan pong pinahiya ni Ramon Tulfo ito. Sinabihan ni Ramon Tulfo na kwentong barbero lang yung sinasabi po nito. Di po ba? Kung akong sasabihan ng ganon, na kwentong barbero yung sinasabi ko, mag-walkout na ako. Lalabas na ako mga kababayan. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. malabo o may konting discrepancy? Alam mo ba, siguro pag nagsabi ako kasi, makasabihin nila, oh, dahil kinakampihan mo lang eh. Kinampihan Oh, mo dahil naman talaga. ano ka lang eh. Kasama mo lang sila eh. Bias ka eh. Ako, iharap nila sa komite. Durugin nila. Dikdikin nila. Tingnan nila yung mga lalabas na salita. Hindi Paano kapag ka napatulad kay Gutesa yan na nag-akusa nung una pero kalauna na wala na, hindi na nagpakita mga kababayan, anong gagawin mo Mike Defensor? Baka nakakalimutan mo. May mga pananagutan pa kayo patungkol sa paglalabas ninyo dito kay Gutesa na ngayon ay hindi makakagilap kung nasa saan. So kung sinasabi mo na mga kasamahan ni Gutesa yan, ibig sabihin katulad din ni Gutesa yan mga kababayan.
na anytime pag nagsalita at hindi na alam ang sasabihin, magtatago na. Kanya-kanyang taguan na tapos hahanap na naman ng panibagong isyo na ibabato laban po sa gobyerno. Eh bakit hindi muna natin palabasin si Gutesa? Ilabas nyo muna si Gutesa at isabay nyo yung 18 ex-marine at gisahin niyang mga yan para mapatunayan kung nagsasabi ng katotohanan yan. Di po ba? Hindi nila madidikdik yung mga tao. Hindi mo makikita mo sa mata, sa pananalikta, kung mauutal, kung nagkakagulo. Diba? Pero may tinanong ko, ito pa talaga nakita nyo? Akala ko kasi isang beses, oh sir, 3 yan. Oh, ito nung una, ito kasama ko, ito gano'n. Oo nga eh. Paano nyo nalaman? Kami ho nagdala. Pag napansin nyo dun sa affidavit nila, Eh nasan nga ebidensya? Ebidensya po kasi ang kailangan dyan mga kababayan, hindi puro accusation lang dapat. Dapat may ebidensya ka. Dapat may matibay na ebidensya ka na magpapatunay na talagang totoo yung sinasabi ng 18 ex-marine. Pero pag kwento-kwento lang yan mga kababayan, mahirap pong paniwalaan yan. sabi ko, bakit ba kasama nyo sa townhouse kay Speaker Martin Romualdez? Ang nangyayari pala, magpapadeliver si Speaker Martin. Nandun yung kotse nila o yung van, kung ano man dala nila sa sakyan. Sasabihin sa kanila, oh, kunan mo ko ng 10 folder. Yung folder is 2 million eh. O dadalhin. Wala naman sila doon. Hindi nila nakikita yung binibigay. Pero nakita lang, iniwan nila. Andun sila sa labas. Makikita nila dala ng congressman na dumating. Dala ng congresswoman na dumating. O de, sasabihin na naman sa kanila, kunan mo ulit ako ng 20. Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan eh. Itong nag-viral na picture na ito, talagang makikita mo, hindi mo alam kung nagbibilang ng pera o kung nagluluto ng pera eh. Di po ba mga kababayan? At saka ito. Yan. Yung may mga mali-maleta na may nakasabit na bisikleta, eh yung tunay na picture niyan mga kababayan, wala naman nakalagay na maleta. At ang nakalagay dito, mga gamit, pang sasakyan, yung pangkalas na mga sasakyan mga kababayan. Kaya nga kung makikita nyo, edited po itong mga ipinapakita ni Mike Defensor na ito. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Dadating na naman dun. Kaya nga sabi ko, kaya pala. Kasi di ba dapat ang thinking ko, kunyari, sinabi ko, dalan mo ka ng 200 na envelopes, o iwan nyo dyan. O ngayon, mga tao ko na take over. Hindi eh. Sino nagpapakuha doon? Si Martin mismo? Martin mismo. Nagpapakuha sa kanila? Oo. Yung sasabihin ni Speaker daw, Martin, na dalin mo, kunyari, ganito. Nandun sa affidavit. So, nandun yung van, nandun yung kotse, nandun yung EA. So, papasok, sasabihin, kunyari, 20 envelope. Lalabas ngayon sila, kukuha sila doon sa sukyan, lalagay nila kay Speaker. Pag may kausap na, kung sino mang kausap na yon, ibibigay. Congressman daw ba yung mismong kumukuha? O mga EA Iba-iba lang? eh. Sila mismo. Kasi kausap. Ay, dito ko hindi naniniwala mga kababayan. Alam nyo kung ako congressman, halimbawa ha, kung ako lang mga kababayan, ito sariling pananaw ko lang. Kung ako congressman mga kababayan, ba't ako po front doon? Ba't ako pupunta doon para kuhanin yung pera? O di utusan ko na lang yung tao ko. Diba mga kababayan, yung driver ko or yung taong pinagkakatiwalaan ko, sige, kuhanin mo yung pera dyan. Basta wag lang ako makikita. Diba mga kababayan? Kaya nga sa tingin nyo ba, eto na nga lang isipin nyo mga kababayan eh. Sa tingin nyo po ba yung mga kongresista haharap dyan para kumuha ng pera? Eh alam nila pa na may ibang mga tao doon na anytime, pag kami nakapag-picture sa kanila talagang sasabit sila. Siyempre yung iba hindi haharap dyan. Lalo na yung may mga kongresistang may mga iniingatan na pangalan. Ang gagawin ng mga yan, pag-uutos ng ibang tao at yun ang papupuntahin nila at pakukuhanin nila. Di po ba? Katulad na lang mga kababayan kung matatandaan nyo, yung talaga ako naniniwala doon sa ibinulgar nitong sina Henry Alcantara mga kababayan at saka po nitong sina Hernandez. Di po ba? Ito pong sina Bryce Hernandez. Kasi yon maliwanag na sinabi nila na may mga tao sila na pinagbigyan ng pera pero hindi mismong tinukoy yung mga senator. Kung hindi, yung mga mismong tauhan ng mga senator na tumanggap ng pera. Yun talaga mga kababayan, kapanipaniwala kasi wala talagang senator na magpo-front na kuhanin yung pera mga kababayan dahil iniingatan nila yung pangalan nila. Ganon din sa mga kongresista. Walang kongresista dyan na magpo-front. Kalimitan lang dyan mga kababayan siguro, mga middleman nila. Ano po yung uutusan nila para kuhanin
yung pera at para mag-front dun sa pagkuha ng pera kung totoo man yung aligasyon nila. Kaso dun pa nga lang sa usapin na yon, sablay na po agad talaga. Anyway, ibang-iba yung kwento ni Atty. Baligod sa kinikwento dito pong si Mike Defensor. Anyway, tuloy pa natin. Din, si Speaker. Nakita nila mismo si Speaker. Oo, Nakausap nila. nakita nila mismo. Kaya pala ang lakas ng loob din ng 18 Marines na magsabi ng ganyan kasi talagang na-actual talaga nilang nakikita. Tanda-tanda ko to mga kababayan. Dati nagtatanong-tanong pa sa akin to, anong gagawin ko sa Chacha? Paano ba i-explain yung Chacha economic provision? Tatawag ng hating gabi. Yes. At actual na ginagawa at inuutos Yes. mismo ni Speaker Martin Romualdez. Ang nangyari pa kasi, sa pagbabalot pa lang, kasama Pero yun mo, naging naging parang media din. Di ba mga kababayan? Dati, kahit ating gabi, tatawag. Magbablog ako about sa Chacha. Paano ba i-explain yung Chacha economic provision? Paano ko ba ipapaliwanag yan? Tapos ngayon, kausap na ni Mike Defensor. Putik. na sila. Kita mo? Di ba? Kasi, pagbibilang ka ng pera, bawat isang ganito, lagyan ng ganitong daming pera. So, kasama rin naman sila dun eh. Tapos balot. Pag dumating doon sa lugar, ganun na eh. Kaya pag tinanong mo, Akala ko ba, mali-malitang pera yung ipinamimigay nyo? Bakit nung nabisto na yung issue ng mali-malitang pera, nag-iba na? Nag-iba na at ngayon paper bag na lang, balot-balot na lang. Akala ko ba, mali-malitang pera yung pinamimigay nyo? Diba? Diyan pa lang mga kababayan, nagbubuhol-buhol na yung mga kwentong barbero po nila. Ito nga po yung pinakamahirap dito mga kababayan. Pag marami yung gumagawa ng kwento at kinanong mo yung mga yan, sa iba't ibang lokasyon, nag-iiba't iba yung sagot. Di po ba mga kababayan? Ibig sabihin sablay yung kanilang mga aligasyon. Tulad nito, halatang edited to mga kababayan. And then kung titingnan nyo rin, ito mga mali-malitang pera na yan na sinasabi nila, halata pong edited yan. Anyway, tuloy pa natin. casual na normal. May tinanong sila, sabi, bakit dun sa may eroplano, pinicturan nyo o sa ganito, hindi naman ano yun eh, hindi naman delivery. Kumbaga, wala naman pinagdimi tao. Sabi nila sa akin, Sir, ngayon lang kasi kami nakakita ng ganong karaming pera. Na kuminsan, nakukunan talaga nila. And walang mali siya. Hindi nila inisip naman na aabot sa ganito eh. Wala naman nakapag-isip nun eh. It became so normal, it became so casual, and it was the standard operating procedure that everyone was doing it with impunity, nang walang takot. Ito pa oh. Mga dating sundalo, mga dating ex-marine pero hindi kayang buhatin yung isang maletang naglalaman ng pera. 'Di ba? Ibig sabihin mga pulpul na dating ex-marine to. Di po ba? Biruin nyo dating sundalo, dating ex-marine pero hindi kayang buhatin yung isang maleta na naglalaman ng pera. Ibig sabihin napakahina niyan. 'Di ba? Ampaw ang katawan niyan. Maniniwala kayo dyan, ako nga. Kung sasabihin sa akin na buhatin mo yan, iyo na yan. Bubuhatin ko yan kahit ako mag-isa. Mga kababayan. Di po ba? Pero dito, kita nyo, hirap na hirap yung tatlo. Maniniwala kayo na pera laman yan. Maniniwala kayo na totoo yan, halata namang edited. Anyway, tuloy pa natin. Wala na silang katakot-takot. So kung hindi nila alam na itong mga pera na to, Alam nyo, masarap kainuman tong si Mike Defensor eh. Tapos paglasing na kayong dalawa, so-soplakin mo na. Di po ba mga kababayan? Alam nyo, masarap kabarikan to. Tapos paglasing na, so-soplakin mo na. nakaw. Hindi. Nung nangyari yung flood control scandal, babalik ko lang kay Gutesa. Sabi ni Gutesa sa akin noon, nagulat na lang ho kami na lumalabas yung flood control scandal. Tapos yung isa doon, parang taga Bicol, naapektuhan yung pamilya, so ganon. So dito naman sa kanila, yun na rin yung nakita nila. Nag-uusap na sila eh, na ito pala yung pera. Pag tinanong mo sila, di ba, bakit si Saldico contractor naman eh. Lalo na yung matagal na kay Saldico. Yung iba kasi bago eh. Sabi nila, sir, tama yun. Merong kami dinideliver ng pera, isang maleta, dalawa. Pero ngayon lang namin nakita sa panahon ni BBM, ang 3 times a week delivery, 500 million minimum and 3 to 4 billion maximum. Ngayon lang sabi lang nangyari ito na 3 times a week.
ang delivery. Regular po yun. 3 times. Regular. Kaya umabot sila ng 90. 90 na sila ngayon eh. Nung simula ang skandalo at tapos yung nawala na si Saldico. Nung una, nag-iisa lang si Saldico. Tapos nasundan ng 18 ex-marine. Tapos ngayon, may kasunod pa daw na 90. Umabot ang bilang nila ng 90 na katao. Pero saan nakuha ni Lacson yung 365 days daw na nagde-deliver? Di ba sabi ni Lacson, kaya hindi makatotohanan dahil wala sa mathematics na 365 days, 500 million a day. Oo. So walang ganun. 3 times a week lang. I-mathematics na lang natin na para madali. Isang daang delivery, ang sabi nila more or less. 110 ata. 110. Okay. Ilagay mo na lang sa on average 3 billion. 2 billion. Hindi, yung idinideliver nga nila 805 billion yung accusation nila na idiniliver nila sa bahay ni Presidente. Yung sinasabi nila, mga kababayan, na accusation po nila. 800 billion, mga kababayan. 805 billion yung accusation nila. So kung ipagpalagay natin sa bahay lang ni Presidente yon, mga kababayan, halimbawa lang, di po ba kahit wala silang ebidensya dyan, paano pa yung ibang pera na ipinamigay pa doon sa ibang mga kongresista na sinasabi nila? Doon pa lang, mga kababayan, medyo sablay na po yung mga aligasyon nila. Di po ba? Ang kailangan natin dito, ang pinakasulido, mga kababayan, na dapat nilang gawin, kasi yung picture na i-edit yan, subukan nila yung video na actual, mga kababayan, na talagang tinanggap yung ganito ng pera at binibilang ng ganito yung pera. Kung may maipapakita sila. At saka, mga kababayan, take note po kung ang pag-uusapan po natin, ito mga ipinapakita nilang ito, sa tingin ba nila bobo yung mga kongresistang pinagdideliveran nila? Kung may katotohanan man yung mga aligasyon nila, at hahayaan silang isagawa yung trabaho na yan ng may hawak silang cellphone? Nakukuha nyo yung pinupunto, mga kababayan, lalo na't confidential nga, kuno, itong ginagawa po nilang ito, gaya ng sabi nila. Sa tingin nyo, hahayaan sila na may hawak silang cellphone dyan? Siyempre, wala, mga kababayan. Kaya nga, ito po mga kwento ni Mike Defensor dito, halatado pong nagsisinungaling siya. Kasi nga, ang pinakamainam po nilang dapat gawin dito, ilabas nila si Gutesa para nang sa ganun, mapatunayan kung totoo ba ang sinasabi ni Gutesa or hindi. At tanungin kung bakit siya nagtatago. At kung bakit niya iniiwasan yung mga reklamo laban po sa kanila buhat nung nabisto yung kasinungalingan nila. Di po ba? Alam nyo, hindi pa nga sila tapos sa problema nila kay Gutesa. Gumawa na naman sila ng isang pinakamabigat na problema na naman. Anyway, tuloy pa natin. 220 billion. Tapos, yung isang delivery, dalawa yun eh. Aguado and Makati area. So, 220 billion is about 440 billion. Diba? Meron pang delivery na pa isa-isa. Yung envelope. Meron pang mga paper bag. Tapos, kasama pa yung kay Saldi. Hindi mo pa pinasok yung kay Saldi eh. So, pag pinagsama-sama mo yun, talaga malaki yung pondo. Alam mo ba, tinanong ko? Ang pinag-uusapan nga dito doon sa sinabi ni Senator Ping Lacson, paano mo ma-i-deliver yung buong 805 billion pesos na sinasabi nyo? Diba? Yun yung pinag-uusapan dyan, mga kababayan, kung paano ma-i-deliver yun. Kasi kung ang pag-uusapan ay pagdi-deliver, mga kababayan, aabuti ng ilang taon bago ma-i-deliver lahat yon sa bahay ng Presidente, gaya ng aligasyon po nila. Diba? Siya na nga rin na nagsabi, bukod pa yung kay Saldi ko, mga kababayan, napakaraming pera niyan. Siya din na nagsabi, malaki daw yung pondo. Kung napakaraming pera niyan, paano mauubos yan, maidi-deliver yan, sa loob lamang ng 2 taon, mga kababayan, kung may katotohanan man yung aligasyon nilang yan. Or kung ngayon lang nangyari, 2025, yung pagde-deliver ng pera na yan, sa tingin nyo matatapos siya ng 1 taon? Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Yan yung tinutukoy ni former Senator, Senator Ping Lacson, mga kababayan. Sabi ko, abot pa sa competition natin yung 805? Sabi nung sundalo eh, sir, sobra pa nga dun eh. Pagka pinagsama-sama natin lahat eh. So, talagang talamak. Ngayon, pasukin ko naman yung argumento. Sige, pwede ba yun? Hindi pwede. Bakit
natin i-discriminate o i-dismiss kaagad? Kesa tingnan natin kung ano bang katotohanan doon. Okay. May delivery ba talaga? 'Di ba? Ang gusto nila dito mga kababayan mangyari, eto na yung pinupunto ni Defensor. Ang gusto nilang mangyari dito, magsagawa ng hearing ang Senate Blue Ribbon Committee. At patunayan na totoo po yung aligasyon nila. Eto, lagi kong sinasabi mga kababayan lagi ko po itong sinasabi sa inyo na kapag ka ikaw ang nagbabato ng aligasyon, dapat ikaw ang magpatunay na totoo yung aligasyon mo. Hindi mo pwedeng pilitin yung pinagbibintangan mo na patunayan na totoo yung ibinibintang mo sa kanya. Dapat ikaw ang magpatunay niyan. Kahit sa korte, mga kababayan, ganyan po. Diba, yung mga abogado dyan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Dapat na nagpapatunay ng kanyang aligasyon yung nagbibintang. Hindi po yung pinagbibintangan. So ngayon, ang gusto mangyari dito ni Defensor, patunayan yung kanilang aligasyon laban po kay Presidente sa pamamagitan na magsagawa dapat ng Senate Blue Ribbon ng hearing ang Senate Blue Ribbon Committee mga kababayan at doon ilabas na yung mga patotoo sa mga ibinibintang nila sa iba't ibang mga politiko at sa ating presidente. Dyan pa lang mga kababayan sablay na. Kasi ang lagi dapat magpapatunay at maglalabas ng ebidensya yung nagbibintang hindi po yung pinagbibintangan. Kung 800 billion, okay. Kung 300 billion, okay pa rin. Ang tanong is, may corruption at may delivery. Yan nga yung hindi nila maipaliwanag mga kababayan. Sabi nga dito, saan nila kinuha ang 805 billion? Yan nga yung hindi nila maipaliwanag. Yan din po yung itinatanong ni Miss Jessica Soho, kinabaligod mga kababayan na paiba-iba yung sinasabi. At iba rin yung sinasabi ni Defensor dito. Nung makulong si Pangulong Estrada, ang kaso niya was 4 billion pesos, pero iba-iba yun eh. Merong sinasabi, wetting money, may ganito. Ang pondo lang ng gobyerno na involved was 150 million pesos. Nung kay GMA, may pondo ang PCS. Yan, kung totoo yung 805 billion, walang ninakaw sila Diskaya. Kaya nga, di ba? Ibig sabihin, kung totoo yung 805 billion, walang ninakaw sina Diskaya. Baka gustong isalba nila sina Diskaya sa usaping ito. So na 360 plus ata on parang ano din ata din nila doon intelligence fund din nila, operations sila. Yung kay GMA, na-charge siya for a 50 million. Parang may sinabi na napirmahan niya yon, later on acquitted. So, lagay mo na, 4 billion, 360. Ito isang delivery lang to eh. Sa pinag-uusapan natin korupsyon ngayon, isang delivery lang ng pondo. Si VP Inday Sara. Yan, sabi niya pa, isang delivery lang daw ng pondo yon mga kababayan. Ang kanilang iniimbestigan is 125 million. Ang nagkaroon na ng tandaan nyo sabi niya dito, isang delivery lang daw ng pondo yon. Yung mga tinutukoy na amount mga kababayan. Liquidation ay 50 million. So 75 na lang million ang natitira. Hindi yun ang nakaw yun yung pondong kailangan i-liquidate. Ito bilyon-bilyon ang pinag-uusapan eh. Isang delivery pa lang. Iba-ibang delivery to. May kay speaker, may kay Martin, may senador, may congressman. So, parang bakit nagtataka na parang ayaw nilang pagtunan ng panahon itong totoong problema ng korupsyon. Ngayon mga kababayan, di ba, nagsasalita siya ng mga ganyan. Puro mga aligasyon, kahit magmukhang sinungaling siya, kahit nangyari na to before mga kababayan, doon kay Mamawag ata yun. Pakitama na lang ako kung ako po ay mali. Di ba naglabas din siya ng peking testigo ng mga panahon na yon? Kung matatandaan nyo mga kababayan, I think sa issue ata yun ng pork barrel. Pakitama na lamang po ko comment nyo mga kababayan sa ating comment section nung naglabas siya ng peking testigo. So gayon din mga kababayan yung nangyayari dito ngayon. Hindi na natuto sa kanyang kasinungalingan. Ito pong mga kababayan, ito pong si Mike Defensor. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, kaya pala niya ginagawa yung mga bagay na yan kasi nga, meron siyang mapapala. At yung mapapala niya ay pinaghahandaan niya na ngayon pa lang. Napakaaga pa mga kababayan. Kasi kung titingnan nyo, may lumabas po na balita. Ito, galing po sa Quezon City Updates. Sabi po dito mga kababayan, eto basahin natin mga poster ni na Defensor at Melendez sa QC nagpasiklab ng usap-usapan sa posibleng 2028 tandem.
Kasi nga mga kababayan, maaga pa lamang po ay nagkakabit na ng mga tarpaulin na may mga nakalagay na Mayor Mike Defensor at Vice Mayor Aiko Melendez 2028 election mga kababayan. So ngayon sabi po dito, nagdulot ng inspekulasyon sa ilang residente ang paglitaw ng mga poster na nagtatampo kina ex-congressman Mike Defensor at kay 5th District Councilor Aiko Melendez sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Namata ng mga poster sa mga kilalang lugar tulad ng paligid ng Sandigan Bayan, Barangay Batasan Hills at E. Rodriguez Avenue. Ay sa ilang mga taga-Mased, maaaring indikasyon ito ng maagang pagposisyon sa politika para po sa halalan sa 2028. Gayunpaman, wala pang opisyal na pahayag mula kina Defensor at Melendez kaugnay ng naturang mga poster. So ngayon mga kababayan, sa tingin nyo ba ikakabit yung mga tarpaulin na yan, yung mga poster na yan mga kababayan kung wala pong basbas? Ano po kung wala pong basbas nitong sina Defensor mga kababayan at saka po nitong sina Melendez? Di po ba? Kasi sa totoo lang mga kababayan, napakaaga pa para mangampanya, ang dami pang problema ng bansa. Siguro kaya pala nagsasalita ng mga kasinungalingan, eto pong si Defensor mga kababayan at eto pong mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte kasi nga naghahanda na po sila sa posibleng eleksyon sa darating na 2028 kahit napakalayo pa. Aba Mike Defensor, masyado mo naman atang inuubos yung kasinungalingan mo. Diba? Para lang magpasiklab sa mga taga-QC. Akala mo ba mananalo ka dyan? Mauulit lang ulit yung kapalaran mo noong 2022 na kung saan tumakbo ka, humingi ka pa ng suporta kay PBBM, pero dahil nga plastic yung paghingi mo ng suporta kay PBBM at pagtulong mo kuno, anong ending? Natalo ka. Diba mga kababayan? Buti na nga lang hindi siya nanalo na mayor. Dahil kung nanalo pala siyang mayor mga kababayan, baka kawawa yung mga kababayang Pilipino po natin diyan po sa QC, sa Quezon City mga kababayan. So ngayon sabi dito, matatalo ka. Matatalo yan kay Gian Soto. Kaya nga po laglag yan kay Gian Soto mga kababayan, maniwala kayo. Anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito, samantala may mga residente naman nagtatanong kung may mga display ay simpleng mensahe ng publikong serbisyo o isang anyo ng maagang pangangampanya. Sa kabila ng ilang taon pang pagitan bago ang susunod na pambansang halalan, matatandang nagtambal na rin sina Defensor at Melendez noong 2010 election, ngunit sila ay natalo bilang mga katunggalin ni na dating Quezon City Mayor Herbert Bautista at noon ay Vice Mayor Joy Belmonte mga kababayan. So ibig sabihin talagang team ng talunan nga pala itong mga ito mga kababayan at ngayon ay nagpapasiklab sa pamamagitan ng pagsama-sama mga kababayan dito po kay Sara Duterte. Kasi nga naman alam nila na madaling utuin yung mga DD-shit at pag nagpakita sila ng kaunting pagsuporta kay Digong, iboboto na agad sila ng mga DD-shit mga kababayan. So ngayon, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po dyan sa usapin po na yan? Ano po ang komento ninyo hingil po dito sa posibleng dahilan na kung saan nabisto ito pong si Mike Defensor kung bakit nga ba sumasama-sama at kumakampi-kampi at talagang kinakailangan pa mag-imbento ng kwento para lamang po durugin ang gobyerno ni PBBM at para lamang po akusahan ang presidente at yung mga kaalyado ng presidente. Comment below na lamang po kung ano po ang komento at opinion po ninyo hingil po dyan mga kababayan.